Grabe, mga mare. Hoy, kaway! Bye! Sana sir, picture kayo dito. Ito nga ang ilang kaganapan ng hambugera ngayong araw dahil tayo nga ay pupunta sa Cebu City. O diba? Ngayon ngang araw ay samahan nyo ang hambugera dahil nga tayo ay pupunta sa Queen City of the South. Walang iba kundi sa Cebu City. O diba? Around 3 a.m. nga ay nakarating na nga kami dito sa airport. Masyado nga kaming napaaga kaya nga naman kumain muna kami sa Jollibee. Dahil 5:20 a.m. nga ang mismong flight namin papunta nga sa Cebu. At habang nga kami ay nag-aantay ay dinouble check na nga din namin itong aming mga luggage kung sakto nga ba sa 7 kilos. At buti na nga lang din talaga ay na-double check nga din namin. At least ay nagawan nga namin ng paraan. Pero ako ang ginawa ko nga dyan ay tinimbang ko na nga din agad sa amin. Hindi ko nga din sinakto sa 7 kilos dahil mahirap na kapag nga sumobra kaysa nga sa kulang. Pagkakuha nga namin ng ticket dyan, ay dumiretso na nga lang kami dito nga sa boarding gate. It's 4:59. Kaya naman kung gusto mo nga din mag-travel, papunta nga ng Cebu, ay panoorin mo nga ang vlog na ito. Pagkatapos nga lang din ng isang oras sa aming pag-aantay, ito nga kami nga ay nakapasok na. At pagbaba nga namin dito, ay dito nga tayo naman sa bus gate 17 dahil nga sasakay pa tayo ng bus. At kailangan din talaga natin mag-bus dahil nga ihahatid nga tayo sa mismong eroplano na ating sasakyan. Alisiksikan na nga lang din dito, kaya naman kami ay tumayo na lang. At saglit ka lang din, tayo ihahatid ng bus at bali nagpabook nga lang kami dito ng aming flight sa AirAsia. At i-share ko na nga lang din sa inyo bakit nga naman kami napapunta nga din sa Cebu. Bali niyaya nga lang din kami or in-invite nga lang din kami dyan nila Ma'am Faye na sumama nga sa Cebu. Syempre kami for the go tayo dyan dahil nga first time din natin magta-travel at sasakay nga ng eroplano. O diba? At buti na nga lang din talaga ay in-invite kami dahil nga parang ang hirap-hirap din kasi talaga kapag solo ka lang, dalawa ka lang, or tatlo nga lang din kayo. Mas okay din talaga kapag mas marami kayong pupunta dito. Buti na nga lang din talaga in-invite kami dahil less hassle na nga lang din to para sa amin. Kasi katulad ni Sir Ervin, siya na nga din talaga yung nag-book ng flight namin, nag-book ng tour guide and everything. Basta talaga si Sir Ervin na nga din nag-asikaso halos lahat. Kaya naman thank you so much po Sir Ervin sa pag-invite at sa pag-asikaso nga sa amin. Touchscreen po to, okay. Ma'am, ano pong order nyo? 1C1? Ma'am, pa-boy? Pinakikiusapan ang lahat ng panauhin. Fasten, insert the metal tip into the buckle, and tighten the belt. Immediately pull the mask firmly towards you. Bend over your head like this. At dahil nga first time natin sumakay ng eroplano mga mare, ay ganito talaga ang aking expression. Diyos ko. Grabe, nakakakaba. Lalo na nga nung pag-take off na para ba akong nalulula, na nasusuka, na natatain, na hindi mo malaman kung anong pakiramdam. Ewan ko, basta ako kasi mga mare ay malulain na talaga. Para ka din naman talaga nakasakay sa bus or sa van. O kaya naman yung pag sumakay ka nga sa elevator. So parang iba dito, lalo na yung kapag medyo tatabingi, yung parang, Diyos ko po, Mario Joseph Santissima Barbara talaga. Grabe mga mare. Nung malapit na nga din kami bumaba, ay first time ko nga lang din nakita itong mining site dito sa Cebu. At isa nga daw ito sa dahilan kung bakit nga ba nakaranas ang Cebu ng napakalawak na pagbaha. At talaga nga naman makikita nyo na kalbong-kalbo na nga ang bundok na ito. Diyos ko. Bali, inabot nga lang din ng more than 1 hour yung aming flight mula nga dito sa Manila Airport. Grabe mga mga mare! sa Cebu. How was your experience? Excellent. Ngayon pa. Nakuha natin yung bag. At habang ang inaantay namin yung aming tour guide ay nag-ikot-ikot na nga lang din muna kami dyan. Bango. Ang bango. Ano? Parang gusto ko dito na lang. At ilang oras nga lang din ay dumating na nga yung aming tour guide. Bali, dito nga kami nagpabook sa Cebu Tour Kuya Kebs. Kaya naman kung kayo nga din ay naghahanap na magiging tour guide ninyo, ay pwedeng-pwede nga kayong mag-message dyan sa kanilang Facebook page. Grabe, sobrang bait ang aming tour guide. Ayan, si Kuya Charlie, yan naka-yellow. At habang nga din kami nabiyahe, ay sobrang dami din talaga namin nadaanan yung mga nasalanta ng bagyo. Katulad nitong sa Wilcon. Ayan, nasa labas na yung kanilang mga na-damage na gamit. Dahil nga maglalunch na nga lang din naman, ay dito nga kami kumain sa Regis Lechon House.
grabe. Dahil alam naman natin na isa nga sa pinagmamalaki ng Cebu ay ang kanilang lechon. Bali, ang presyo nga ng lechon nila dito, ang 1 kilo ay 1,499. So, inabot din ng 1,500. Diyos ko po, Mariosep. Ito medyo Kaya naman ay after nga namin kumain dyan ay tara na, let's explore the Cebu City. Bali, ang una nga namin pinuntahan dyan ay itong si Rao Garden o tinatawag nga nilang Little Amsterdam ng Cebu. Dito mo din makikita ang makukulay na celosia flowers, windmills at iba't ibang Instagrammable spots. Perfect for photos and videos. Talaga nga namang napakaganda dito. And pag pupunta nga kayo dito, ay pwede nga maaga o kaya sa hapon kasi nga pumunta kami ng tanghali. Kaya naman talagang sobrang init. At dahil nga sa sobrang init, ay napabili na nga lang din kami dyan ng mango shake o diva. At ang next nating destination ngayong araw ay dito lang yan sa Temple of Leia. At alam nyo ba na itinayo ito bilang simbolo ng walang hanggang pag-ibig? O diba, mapapasana all ka na lang. Charing. And short story nga lang din kung bakit nga din talaga napatayo itong Temple of Leia. Dahil nga sa sobrang pag-ibig ng kanyang asawa, kaya naman pinagawa niya itong temple na ito. At yan nga si Queen Leia, yung kanyang asawa. At pagpasok mo nga ay parang makikita mo dito ang Roman statues at saka yung overlooking view ng Cebu City. Perfect nga din ito para sa mga photos or para sa mga cinematic shot. Bali, ito na nga lang din yung last na aming pinuntahan kasi nga alam mo yun sa sobrang pagod na nga lang din namin. At ito nga yung kanyang tinatawag na Magellan Cross. Ito nga isa sa pinakamahalagang historical landmarks nga din dito sa Cebu. Dahil ipinatuyo pa nga daw ito noong 1521 ng mga Spanish explorers bilang simbolo nga ng pagdating nga ng Kristyanismo nga dito sa Pilipinas. At yan ang nakikita nyo, yan nga ang the longest bridge in Cebu. At after nga din ng aming pinuntahan, ay dito nga kami nag-check-in sa Bayanihan Flats ng aming accommodation para nga sa aming day 1. Bali, pag pumunta nga kayo dito sa Cebu, sa day 1 yung pangalang ay ang dami nyo na nga itinerary na pupuntahan. Kaso nga din talaga, napag-decide na namin na mag-check-in na nga lang din muna. Kasi alam mo yun, sobrang pagod na din kami, sobrang na nga din yung puyat. Kaya gusto nga lang din muna namin magpahinga. And grabe din talaga itong aming accommodation na napuntahan. Sobrang ganda, sobrang aesthetic, malinis, maayos, kaya perfect 10. Kaya naman na hindi ko na nga din talaga ma-explain yung pagod ko dyan. Basta pagod na ako. Kaya naman dito na nga nagtatapos ang vlog ng Hambugera ngayong araw. Just keep on watching. Bye!